Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at higit sa lahat, tayo ay tinipon ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At salamat po sa inyong lahat. Napakarami pa rin natin, bagamat masungit ang panahon, malakas ang ulan, pero nagpunta pa rin kayo dito upang magsimba. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. At palakpakan naman natin ang bawat isa na narito nagsisimba. At natitiyak ko, natutuwa ang mahal na pong Jesus Nazareno sa inyong sakripisyo sa araw na ito. At napakaganda po, mapalad po tayo na sa pagdiriwang ng misa ngayong linggong ito, mapapansin niyo po ay mayroon tayong imahe sa harapan. Maliit na imahe ng mahal na Birhen. Ang taguri po sa kanya ay Nuestra Señora de la Salud, ina ng kalusugan, Our Lady of Health. Kaya't ipagdasal natin lalo na mga may sakit, ang nangangailangan ng lunas at lakas sa tulong ng ating mahal na ina. Kaya't pasalubungan din natin ang mahal na ina, Nuestra Señora de la Salud, ng masigabong palakpakan. Alam niyo po ba na ang birheng ito, ang talagang kasama ng Nazareno sa unang simbahan sa Intramuros? Kung meron man hong birhen na nakita ang Nazareno simulat sa pulpa, kung meron man pong birhen na kasama niya bago ilipat ang Nazareno sa Quiapo, ito po ang Nuestra Señora de la Salud. Kung meron mang kilala ang Nazarenong birhen, siya po yun. At ang orihinal pong imahe ay nakaligtas nung gera. Kaya yung imahe na iyon ang talagang kasama sa simbahan sa Intramuros, San Nicolas de Tolentino ng poong Nazareno. Nung pinuntahan ko po yan nung isang taon, yung original na imahe, sabi ko, ito ang imaheng katabi mismo ng Nazareno ng ilang daang taon bago lumipat ang Nazareno dito sa Quiapo. 200 taon muna sa Intramuros ang Nazareno at noong mga 1767, saka siya nilipat dito sa Quiapo. Doon sila nagkahiwalay. Kaya nga't ito rin po yung una niyang pagdalaw. Kaya siya dumalaw. Nakiusap ako nung ako'y nagpunta sa kanyang dambana doon sa may Quezon City. Sabi ko sa mga paring Recoletos na siyang nagdala ng Nazareno dito sa Pilipinas. Sabi ko, pwede po bang dumalaw ang inang Salud sa Quiapo? Sapagkat alam ko, kung meron mang birhen ding malapit sa puso ng Nazareno, dahil sila yung parehong nilagak dito sa Pilipinas nung panahon ng Kastila, siya po yun. Kaya ito ang kanyang unang pagdalaw. Kaya mahal na ina ng kalusugan, welcome po sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno na kasama po nung una pa sa Intramuros. Nag-reunion po sila ngayon for the first time. Kaya palakpakan natin ang pong Nazareno at ang ina ng mabuting kalusugan. Nandito po siya hanggang Sabado, kaya
Maaari tayong patuloy na magdasal, lalo na sa mga may sakit at nangangailangan ng lunas at lakas. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha mang may sakit yan, no? Ayan, no? Baka namumutla lang, no? Baka gutom na. Meron daw isang tao, pangalan niya si Kaloy, at nakapasok siya sa langit. Matapos ng ilang panahon, nakasalubong niya si San Pedro. At tinanong siya ni San Pedro, Kaloy, kamusta na ba? Ay, ang saya-saya ko po dito sa langit. May kailangan ka ba? Sabi ni Kaloy, alam mo San Pedro, masaya naman po ako dito pero namimiss ko yung pamilya ko, yung mga kapitbahay ko, yung mga kabarangay ko. Pwede ko ba silang makita? Malaman ko lang kamusta yung kalagayan nila dun sa amin. Sabi ni San Pedro, sige, pwede mo silang makita. Pero ikaw hindi ka pwedeng makita nila, baka atakihin sila sa puso, no? Dahil patay ka na, no? Ikaw pwede mo silang makita. Kaya dumako sila sa sulok ng langit, biglang hinawi ni San Pedro yung mga ulap. At nakita ni Kaloy, parang ganito, may screen. Nakita niya, biglang paghawi ng ulap, nakita niya yung kanyang bayan. At dahil nataon pa, linggo, puno yung simbahan, nagsisimba yung mga tao, yung mga kakilala niya. Napansin niya, kumakanta, yung pare nando sa harapan, nangangaral, pero may napansin si Kaloy. Habang tinitignan niya, halos hindi niya marinig. Bagamat ang daming tao, may kumakanta, kahit yung paring nagsasalita, hindi niya marinig. Pero hindi muna siya umimik. Nilipat niya yung channel. Lumipat sila sa may kalsada, nakita niya doon sa may kalsada, may nag-gift giving. May namimigay ng mga ayuda. Ngayong panahon na to, hanggang umpisa na yan, mga kapatid, lalo na Oktubre, pag na-anunsyo na yung mga tatakbo, marami ng paayuda ulit tayo. Good news yan, no? Andyan na uli sila, kakatok na uli sila sa atin. Sila na uli ang lalapit sa atin. No? Kung dati-rati tayo yung hirap na hirap makita sila, ngayon sila na ang kakamay pa sa atin. Kaya huwag kayong mag-alala, hahanapin na nila uli tayo. Kaya matuto na tayo. Ha? Yung mga madaling lapitan, kahit walang halalan, yun ang tandaan natin. Yung mga mabubuting pakisamahan, ngayon pa lang, yun ang tandaan natin. Hindi yung susulpot lang, paghalalan na. Mahirap makita, pero sa mga darating na buwan, huwag kayong mag-alala. Madali na silang makikita. Sila pa ang pupunta sa atin. Kung dati-rati hirap tayo magpa-picture sa kanila, huwag kayong mag-alala. Sila na magpapa-picture pa sa atin. Sila pa ang hahawak ng cellphone natin para makipag-selfie sa atin. O, tama na yon, napapahaba ako doon. No? Hindi yun ang humilya ko. No? Pero nung nakita ni Kaloy yung maraming tao at meron daw nando sa entablado, nagsasalita. Pero wala rin siyang marinig. Hindi niya marinig, nililip-read lang niya yung sinasabi. Di ba, alam niyo po yung lip-read, binabasa lang yung bibig. Nakita niya yung nando sa entablado, pero hindi niya marinig yung boses, pero nung binabasa niya yung sinasabi, sabi nung nasa entablado, para ako sa bayan. Buong buhay ko ilalaan ko sa bayan. Sa mga mahihirap, kayo ang nasa puso ko. Pero hindi niya marinig. Kung ako lang, masaya na ako pero hindi ko matiis ang bayan. Yun, mga ganun drama sa buhay. No? Pero hindi niya marinig. Tapos, nung dumako pa siya, lumipat siya ng ibang channel uli. Nakita niya doon sa kabilang channel, merong prayer meeting doon sa park. At nandun sa merong mga nagsasalita, no, may mga nagpapalakpakan, pero hindi pa rin niya marinig. Maya-maya hindi na niya matiis, lumapit si San Pedro. Sabi ni San Pedro, "O Kaloy, kamusta na? Nakita mo ba yung mga kakilala mo?" Sabi ni Kaloy, "Opo, San Pedro, pero wag ko kayong magagalit. Parang depektibo yata yung sound system dito sa langit. Ngayon ba malinaw? Sana malinaw na ngayon ang sound system natin sa simbahan. No? Sana hanggang labas, naririnig nyo, inaayos po nating maigi." Pero sabi ni Kaloy,
Bakit ho hindi ko, wala akong marinig? Ang dami-daming nasa simbahan. Ang dami-dami nandun magkakasama. Humihiyaw. Maya-maya, nakita pa niya, may dumadaang pasanan. Nagtataas pa ng kamay yung mga nagpuprosesyon. Nababasa niya sa bibig, sumisigaw ng biba, pero hindi niya marinig. Kaya sabi ni Kaloy, bakit po ganun, San Pedro? Ayusin niyo po yata yung sound system sa langit. Hindi ko po marinig. Napangiti si San Pedro. Sabi niya, teka lang Kaloy. Nilipat niya yung channel. At nakita niya sa isang ampunan, may maliit na kapilya. At nakita ni Kaloy, may isang batang nakatayo sa harapan ng mahal na birhen. Nakatingin lang. Laking gulat ni Kaloy, nung nakita niya yung batang kaharap ng mahal na birhen, hindi nakabuka ang bibig. Bigla siyang may narinig. Ang lakas-lakas nung narinig ni Kaloy, hindi bumubuka ang bibig ng bata, pero dinig na dinig ni Kaloy yung batang babaeng nasa harap ng birhen. At sabi ng bata, mahal na birhen, tulungan niyo po ang pamilya kong naghihirap at may sakit ngayon. Mahal na birhen, nagdarasal po ako sa inyo. Tanggapin niyo po ang aking dasal at sakripisyo. Mahal na birhen, tulungan niyo po akong maging mabuting bata. Gulat na gulat si Kaloy. Ang linaw-linaw at ang lakas-lakas nung dasal nung bata kahit hindi bumubuka yung bibig. Kaya sabi niya kay San Pedro, ba't ganon? Bakit yung bata pong yun, ang linaw-linaw? Ang lakas ng speaker pala dito sa langit. Sabi ni San Pedro, alam mo Kaloy, ang naririnig lang dito sa langit, ang nakararating lang dito sa langit, yung galing sa puso. Pag hindi galing sa puso, hindi nakakarating sa langit. Pag hindi galing sa puso, isigaw pa yan ng napakalakas, hindi namin maririnig sa langit. Mga kapatid, ganun pala ho. Ang nakararating sa langit, ang naririnig sa langit, yung dasal at sinasabi at ginagawa na galing sa puso. Yun po ang paalala ng pating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon nung nakatagpo niya yung mga Pariseo at mga eskriba. Pinagalitan si Jesus sa Sareno, bakit yung mga alagad mo hindi naguhugas ng kamay? Hindi ho ito paghuhugas ng kamay dahil lang para luminis ang kamay. Ito po'y tradisyon, isang panata, isang gawaing ng pananampalataya ng mga Hudyo na kapag sila'y nagdarasal, kumakain, naguhugas sila. Pero para sa ating Panginoon, hindi yung panglabas ang mahalaga. Ang problema raw sa mga Pariseo at mga eskriba, masunurin sila sa mga panata. Gumagawa sila ng mga mabubuti, pero wala sa puso. Palabas lang. Ingat daw po tayo mga kapatid. Kapag yung ginagawa natin palabas lang, hindi nagmumula sa puso, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Ang tanong sa Salmo Responsorio kanina, sino kaya ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino? Yung nag-aalay mula sa puso. Kaya kahit gaano kahaba man ang dasal natin, kahit gaano kalakas man ang sigaw natin, kahit gaano karami man ang simba natin, kahit gaano karami ang paggawa natin ng mabuti, kung hindi pala ito mula sa puso, palabas lang, sapilitan lang, wala ang sarili natin dito, hindi ito makapapasok at tatanggapin sa templo ng poon natin. Kaya
Ito po yung ipagdasal natin na sana ang alay natin mula sa puso. At ikalawa, ang alay natin tagos sa puso. Ano raw ibig sabihin nun pag tagos sa puso? Ibig sabihin nun, yung ginagawa natin, binabago ang ugali natin. Binabago ang buhay natin. Kasi kung nag-aalay lang katulad ng mga Pariseyo, di ba natandaan ninyo yung mga Pariseyo, nag-alay, paglabas ng templo, pinagplanuhan ipapatay si Jesus sa Nazareno. Tagos sa puso ba yung alay nila? Hindi. Kasi hindi naman nabago yung buhay nila. Hindi naman sila tunay na nakalapit sa kabutihan ng Diyos. Kaya't ang ganda po ng simula natin. Nagsakripisyo po tayong lahat, lalo na po kayo. Malakas ang ulan, mahirap pumunta sa Quiapo, lalo na. Pero nandito kayo. Pero sana tumagos sa puso yung ginagawa natin. Huwag naman paglabas mo mamaya, makikipag-away ka na uli, mangdaraya ka na uli. Hindi ka uuwi sa asawa mo, sa iba ka uuwi. Tapos maniningil ka ng napakalaki interes, bubugbugin mo dahil hindi nakabayad sa'yo. Makikipag-away ka. Hindi daw po yung tagos sa puso. Sapagkat kung ang alay ay tagos sa puso, ito'y tunay na magpapanibago ng buhay natin. Kaya't sa pagharap natin sa mahal na pong Jesus Nazareno at sa Nuestra Señora de la Salud, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Tanggapin niyo po ang aming dasal, ang aming sakripisyo. At hari manawari po, ito'y mula sa aming puso. Taimtim po kaming lumalapit sa inyo, sapagkat alam namin ang puso po ninyo'y mahabagin at makapangyarihan. Patawad po kung minsan hindi tagos sa puso ang aming ginagawa. Minsan kami nagiging mapagbalat kayo lamang. Minsan iba ang aming ugali sa simbahan at sa tahanan. Minsan panay salita lamang ang aming inaalok sa inyo. Nawa, kapag kami humaharap sa inyo, ang aming alay ay ang aming buhay na mula sa puso at tagos sa puso. Sana po naririnig ninyo ang aming dasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo,